Bakit po nanay hindi mo sa amin sinabi yun? Eh, iniisip ko na lang na parang abala sa lakad niyo. Isa sa mga abala sa mga inyong layunin sa paglalakad. Iniisip ko lang yun. Huwag niyong ililihim, kagaya nitong inilihim niyo na ito sa amin, ha? Oh. I'll love you always, through the highs and the lows. No matter what comes, no matter what, I'll love you always. Magandang hapon sa lahat ng mga manonood natin. Gusto ko po magpasalamat muna sa lahat ng patuloy na sumusubaybay, nanonood sa mga videos namin ng Team Marcos. At hindi po matatawarang pasasalamat sa binibigay niyong suporta sa amin. Sana huwag kayong magsawa na suportahan kami at sa mga darating pa namin na mission, sa mga plano namin na mission na gusto naming gawin, sana suportahan niyo po kami. At kayo po ang nagsisilbi naming lakas para ipagpatuloy itong ginagawa naming charity works. Ngayong araw po makita nyo, andito kami sa daan patungo kay Nanay Nonay kasi po bibisitahin po namin siya. Nung pong nakaraang araw na sinabi nating check up ni Nanay Nonay ay meron na naman pong hindi namin in-expect o hindi namin inasahan na gagawin ni Nanay Nonay nung araw na yun. At si Ransa po yung bahala magkwento sa inyo kasi siya po yung inutusan ko na sunduin si Nanay Nonay dito nung araw na yun. At kami nakaredy na noon sa bahay, nakabihis na kami, ready na kami na dalhin si Nanay Nonay. Kaso nung pinapuntahan ko siya kay Nanay Nonay, si Ransa lang po ang hayaan ko na magkwento sa inyo. Bigay ko yung mic kay Ransa. Ano ba yung nangyari nun, Ransa? Sige, ikaw na lang magkwento sa kanila. At yun nga, yung time na yun na paalis na tayo nun, di ba, pa-diet na tayo nun. Yun nga, sabi, habang pinapilit mo yung sakyan, tusan mo ako na pumunta dito, sunduin si Nanay Nonay. Yun, ginawa ko, pumunta nga ako dito ng maga pa, halos maga pa nun. Yung mga time na, Ano yun? yung time na, yung kalkulado natin na alam natin nandito siya. Oo, kasi mga 7 a.m. Mga 7 nandito siya. 7 a.m. Kasi madalas siya dito nawala, mga 9, mga simula ng 9 hanggang mga... Yun yung madalas siyang wala dito. Doon siya lagi wala. Pero pag umaga, tapos gabi, nandito siya. Kaya yun nga, sabi mo baga, mas agahan natin para siguradong nandun. Oo. Yun, pagdating ko dito, nagtingin ako dyan sa kanila, wala dyan sa Nanay Nonay, wala dyan tao. Tapos yun, punta ako doon sa kabila, sa dati niyang tinitirhan doon, yung maliit na kubo. Pinuntahan ko doon, hinanap ko sa mga sabi ko, baka nandito lang, baka naglalaba lang, nag-ano. Tapos pagtingin ko, wala. Ngayon, sabi ko, try ko doon sa pinupuntahan niyang, yung babae Yung na binabanggit lagi, niya. yung binabanggit niya lagi. Pinuntahan ko, dito lang naman pala yung bahay, malapit lang. Pinunta ko doon, tapos tinanong ko, hindi naman daw nagawi doon. Sabi, baka daw na sentro naglalakad-lakad. Di punta ko doon sentro, inikutan ko doon sentro. Yung madalas niya nating nakikita doon, inikutan ko doon. Wala. Tapos balik ako dito, sabi ko baka nagkasali silang kami. Balik ako dito, pagdating ko dito, pagbalik ko dito wala pa rin siya. Ngayon may nakausap ako ditong tao na sabi nakita daw siya papunta doon sa unahan dito. Yung siya sabi niya, yung nakwento niyang nilakad niya nung may nung nakiano siya doon sa mga nagmumotor. Yung nakikisama siya doon sa mga tao. Nagmumotor. Sabi ko baka kung ganun yung kwento nung tao na nakausap ko dito, baka possible ganun na may ginawa niya, umikot na naman siya doon. Medyo malayo po yun dito. Sobrang layo kaya hindi ko. Yung sinasabi niyang iniikutan niya, malayo dito yun. Oo. Tsaka yun nga, si Nanay Nonay ba hindi naman pa ganun siya makakalimutin. Kaya yung schedule na bigay natin sa kanya, alam natin. Alam niya yun. Alam niya. At saka kasi yung binigay po namin schedule nung kay Nanay Nonay, ngayon kami pumunta, kinabukasan yun. Kaya posibleng malimutan ni Nanay Nonay. Imposible yun. Kaya sabi ko nga, tara, lakad na tayo. Kasi sabi ko nga, agahan namin, 6 a.m. pa lang ready na kami. Nagpapainit na ako nun, sabi nga ni Rans, nagpapainit na ako nun sa sasakyan. Sabi ko, tamang-tama alas 7, malabong nga alis si Nanay Nonay nito. Puntahan mo na para maisama na natin sa diet at baka umalis na naman. At ayun, hindi ko alam kung sinasadya ni Nanay Nonay itong pangyayari na ito na alam niyang check up niya ay umaalis. Hindi ko alam, hindi natin masabi. Pero sa tingin ko, yun yung lumalabas. Kasi nga, yung madalas na umaalis siya, mga 8 to 9 na yun. Napakaaga pa nun para umalis si Nanay Nonay. At wala kaming walang nadatnan dito si Rans na Nanay Nonay. May ilang halos kulang-kulang isang oras ka na nawala, no?
Mahigit ka mo. Mahigit isang oras. Mahigit isang oras na wala si Rans noon. Sabi mo nga sa akin na ano, bakit ang tagal ko? Sabi ko nga sa kanya, bakit ang tagal? Tapos nagtaka ako, pagpasok niya ng gate, walang kasamang nanay-nonay. Kaya sabi ko, alam ko na, yung ano, pagpasok niya na ganun, alam ko na hindi na rin sa tagpuan si nanay-nonay na naman. So yun, medyo na ano din sa atin yung ano, na galit din yung doktora. Kasi nga po, ipinasisingit ko lang si nanay-nonay. Kumbaga, sabi ko baka pwedeng isingit. At kinakancel niya yung ibang schedule ng patient, ina-adjust niya. Tapos hindi naman tayo dumarating. Kaya, yun, medyo nagalit yung doktora. Ba, di ko alam kung makakapag-schedule pa tayo sa susunod, baka hindi na. Kasi nga, bakit daw ganun? Pangalawang beses na. Wala naman daw kaming dinadala. Hindi naman daw kami dumarating. Kaya nakakalungkot man, isipin. Pero di ko alam, siguro huling pagkakataon na yun, ang gagawin na lang natin siguro, kausapin na natin yung mga anak niya talaga na sunduin na si nanay-nonay dito. O hanggat nandito pa at hindi pa dumarating, kagaya ng pangako ko, hindi natin siya pababayaan sa suporta. At gusto ko muna i-shoutout ang nagpadala kay Commander ng tulong para sa atin, sa sponsor ni Commander. Salamat po, ma'am. Okay, tingnan natin kung nandito siya. Nay? Nandito? Nay, halika, Nay. Kagabi nakita ko din si Nanay Nonay kami, di ba? Pag galing namin sa shop, nakita ko si Nanay Nonay kagabi naglalakad. Nay, kamusta ka muna po? Kamustahin muna kita. Kamusta ka na? Nakauwi ako ng ano. Ha? Nung nagkita tayo doon, nagsalubong, umuwi din ako mga ilang oras. Kasi kagabi, alas 12 mag-alauna na po yun. Gumawa kami ng trabaho namin sa shop. Sa munting shop namin, nagtrabaho pa kami. Alas 12 kami lumabas. Nakita ko si Nanay Nonay naglalakad. 10 oras ng gabi. Nanay, anong ginagawa mo? Ba't naglalakad ka ng ganung oras? Kagabi? Lumabas lang ako para sikapin ang mga bagay-bagay sa... Alam mo na, dito sa daigdig ay maraming mga positibo. Nanay, dapat po hindi ka naglalabas ng ganoong 10 oras ng gabi. Ha? Kaya ka nga namin binibigyan ng pagkain para po hindi ka na maglalabas ng ganoong oras. Ano ba yung pakay mo doon? Ano yung hinahanap-hanap mo sa sentro? 2 beses na kita nakita. Kahapon din nakita din kita. Naglalakad ka. Oo. O tapos nanay, ganito po. Pumunta si Rans dito yung yung dapat na araw na check up mo. Saan ka nagpunta? Pagpunta niya dito, wala ka dito. Hindi ako umalis na. Nung nakaraang araw. Nung check up mo, wala ka naman dito. Wala ka po dito na. Baka bumaba ka? Baka nandun ako sa may ano. Baka ako nag-igib. Kasi ang tagal ni Rans dito pa ikot-ikot. Halos mahigit 1 oras siya dito na nag-aantay sa'yo. Wala ka naman. Ayun, nagalit na sa atin yung doktora. Kasi dapat check up mo yun. Hindi na naman tayo nakarating. Di bali, pero siguro parang iniisip ko na rin na paano kaya ang... Upo nga tayo, Ako nanay. naman. Halika, kakausapin kita dito. Upo tayo dito sa may kahoy. Baka pwede tayo mag-upo dyan. Pwede ba tayo? Kaya ba tayo nitong kahoy? Oo, nilagay ito nung ano eh. Hindi ka upo tayo. Sa itaas. Ay, Nanay Nonay, ang dami na nating nasayang na pagkakataon na mag-check up kayo. Kami ginagawa namin, Nanay Nonay, yung best namin para gumaling kayo. Kaso nga lang parang kayo naman yung umiiwas. Ano ba ito, Nanay? Takot ba kayong ma-check sa doktor? Hindi naman. Hindi naman. Mas mahalaga nga kung magpapacheck up ako dahil naramdaman ko nga rito yung kirot sa aking paa. Sa iyong Mabuti paa? nga. Oo, mabuti nga. Impis-impis na. Bakit po ganun? Kapag pinupuntahan kayo dito at alam yung check up nyo, umaalis kayo. Huwag na nating pilitin siguro si Nanay Nonay. Nanay Nonay, ano po ba itong nararamdaman mo sa paa mo? Makirot yun. Ha? Makirot pagka tinatapalan ko lang naman ng dahon na yun, itinuro sa akin. Ayun yung dahon na yun. Nanay, wala ka bang pwedeng, wala ka bang talagang sadyang iniinom para sa paa mo na pwede nating mabili na lang? Wala. Wala bang ikaw alam? Wala. O sige, ganito na lang. Ano to eh? Ha? Yung
Kasi nakagat ako ng aso, 4 na beses na. Ngayon ko lang sabihin sa inyo. Eh bakit hindi mo sa amin sinasabi yan? Itong huli, pang-4. Itong pilat no, no? Ay, may hindi pala sa atin sinasabi si Nanay Nonay. Yan ang mga Nasaan? pilat niyan. Yan. 4 na beses na. Pang-4 dito sa may Upo ka sa na, may upo ka. Yanus. Bakit Nanay di mo sinasabi sa amin? Nakagat ka pala ng aso. Hindi mo ba alam pwede mo ikamatay yun. Oo nga eh. Tama sabi niyo kasi nung nandyan ako sa may television tumawid ako tapos pagtawid ko, bumalik ako doon. Dumapa ako doon sa isang lugar doon sa may tindahan. Parang yung puso ko tinurok dito sa gilid. Tingnan mo na yun. May mga nangyayari na pala sa iyong ganyan. Walang tinusok-tusok tapos Sige, ganito na lang Nanay Nonay. Kung hindi ko alam kung ano po yung reason mo kung bakit sa tuwing ipapacheck up ka namin hindi ka namin dito nadadatnan. Ganito na lang. Diyan sa center, sa bayan, gusto mo diyan ka namin nilang ipapacheck up malapit. Ha? oo. Para malaman naman natin yung nasa paa mo. Ha? Bayan. Dito? Oo, diyan po sa sentro na lang. Kung gusto nyo, hindi na tayo malayo. Diyan na lang. Oo. Ha? Para maresitahan kayo para sa paa nyo namamaga. Tapos kung may pangturok sila dyan na anti-rabies, maturukan kayo. Gusto mo yun? Dito na lang po natin sa bayan, sa sentro, para hindi na malayuan si Nanay Nonay. Kasi di ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya, kung bakit every time na lang na check up niya sa pangalawang pagkakataon umaalis siya dito. Ganun na lang gawin natin siguro, mas mainam pa Diyan na lang sa sentro siguro. May center naman tayo, may Medicare naman dito, may doktor naman na duty. Dito ko na lang namin dadalhin. Ha? Oo. Sige. Hindi ko na sabihin kung kailan at mahirap kapag sinasabi. Ha? Basta't dadating kami dito ni Rans para sunduin ka. Ha? Okay, wag na nating sabihin kay Nanay kung anong araw, para po na sa ganun hindi na maulit yung ganito pangyayari. Kahit dito na lang, kung natatakot siguro siya sa nadalhin sa ibang lugar, dito na lang, sige. Basta importante lang po, mabigyan siya ng lunas, lalo na nakagat ng aso. Bakit po Nanay hindi mo sa amin sinabi yun? Iniisip ko na lang na parang abala sa lakad nyo, isa sa mga abala sa mga inyong layunin sa paglalakad. Iniisip ko lang yun. Pero Nanay, huwag mo pong isipin na makakaabala ka sa amin, ha? Dahil kami po, yan po yung mission namin dito sa lupa. Yung matulungan yung mga kagaya ninyo. Kaya hindi po kayo nakakaabala sa amin, ha? Huwag niyo pong isipin yun, ha? Sa lahat ng bagay na ginagawa nyo dito na pwede kami makatulong, sabihin nyo kaagad sa amin, ha? Huwag nyo ililihim, kagaya nitong inilihim nyo na ito sa amin, ha? oh. Okay, ito po hindi biro yan. Alam nyo naman, lalo na kung askal na kakagat kay Nanay, rabies po yung mahirap. Alam nyo naman yung mga napapanood nyo natin sa television, yung after a month, bigla na lang nanginginig, nangingisay, na ayaw na ng tubig, ganyan, na yung pala, na rabies na. Kailan po nangyari yan, Nanay? May buwan na ba? May buwan na? Simula nung umalis ako doon. Nung simula nung umalis ka doon sa bahay na yun? Hindi dito yung aso Saan ba? Sa Taytay pa. Matagal na. Matagal na pala. Oo, matagal na. Sa Taytay pa nangyari. Bilang na ako rito ng buwan Napakatagal na Bago pala. kayo Baka isa pa yan nakarating sa dito. nakaka-apekto sa'yo. Sa mga anak mo, hindi mo sinabi yan. Alam nila. Si lang nakakaalam, si Chris. Pero Hindi ka pinaturukan. nagpaturok ako doon sa center. Naturukan isa naman lang. pala. Isa lang. Isang beses, pero may ano kasi kailangan yan, daw, may- siyam. Ano kasi yan, ano nga tawag dito? Kumbaga may stage by stage yan ay unang turok, pangalawang turok, mga tatlo. Hindi ko alam kung sa adult kung hanggang ilan, pero doon sa anak namin, nung pinaturokan namin, ang sabi hanggang 3 yun. Hindi ko alam sa adult kung hanggang ilang turok yun. Naturukan pala siya pero isang beses lang. Kamusta ka naman dito sa Pinapabalik ako hindi na ako bumalik. Bakit? Pinababalik ka pala para turukan ulit? Nang araw na yun kinatakot ko. Ha? Doon, ikinatakot ko nung araw na yun. Natakot ka? Oo, gawa ng marami nagpa-injection ng mga sanggol na
Sa anti-rabies. Ito na siguro yung sinasabi ko kaya Nagpila-pila, anti-rabies ang ito na siguro yung kanilang... rason mga kabayan kung bakit si Nanay Nonay umaalis dito every time na sasabihin natin check up kasi Kaya yun hindi nga, ako sabi niya nung may takot. Natatakot siya sa ganyan. Okay, Nanay Nonay, kamusta yung pag-stay mo dito sa bahay mo? Mabuti naman. Nakatulong naman yung pansamantalang nilagay namin dingding mo. Oo. Nakatulong sa'yo. Okay. Siguro by tomorrow dadating yung solar mo, ikakabit namin dito ni Rans, ha? Para may ilaw ka dito. Ano? Oo. Okay. Anong tinanghalian mo kanina? Kanin, saka yung natira ko pang binili kahapon ng yung ang tawag nito, bara-bara. Nagbili ka, may pera ka pa, wala na. 1/4 siguro. Wala na. Wala na. Wala na. May grocery ka pa. Meron pang mga ilang piraso. Bigas. Meron pa. Meron pa din. Tubig. Naubos na yung aking mineral. Naubos na. Oo. Ilan bang mineral yung dala natin? Isa lang ano? O isa lang. Isang mineral water yung dala natin sa kanya nun. Yung parang 4 liters yata yun, 5 liters. Okay, Nanay Nonay. Huwag mo na po sanang uulitin yung nakita ko sa'yo kagabi. Ha? Nalakad ka ng lakad sa sentro ng 10 oras po ng gabi. Ha? Kasi delikado po sa iyo yun. Ha? Mamaya mapagtripan ka dyan ng mga lasing. Paano na? Ha? Hindi na. Tsaka yung buhok mo, gusto mo ba pagupitan niya, no? Grabe naman. Ang kapal na. Bibigyan kita ng pera, magpagupit ka, ha? Oo. Papagupit ka dapat pagbalik ko dito bago ka tayo pa-check up sa sentro na pagupit ka na. Oo. Ha? May kilala ka ba dyan? Napagupitan. May kilala ka? O doon ka Jerry, kilala mo si Jerry? Diyan sa may... Siya yung sa kanya kita dati nakita. Ano? Yung dyan sa may malapit sa Sabang. Magpagupit ka sa kanya, magbayad ka, ha? Bibigyan natin si Nanay Nonay ng cash para siya na lang po ang bumili. Bumili ka ng isda, Nanay Nonay. Ha? Para makapagluto ka. Ano? Oo. Tapos bili ka ng gusto mo. Kung gusto mo ng prutas, bili ka. Sa pera, Nanay Nonay, anong ginagawa mo pag may pera ka? Binibili ko na dapat bilhin. Katulad ng lead na yan. Binili ko yung lead na yan. Ano yun? Ilaw. Basta andun. Yung makita? Yung battery. Ano ba? Ilaw ba o baterya? Teka, kunin ko ha. Sige nga. Bumili yata ng flashlight si Nanay Nonay na bago. Tingnan natin kung ano itong binili ni Nanay Nonay doon sa pera na binigay natin. Ay, ayos oh. Nagbili siya ng ng ilaw. O di bale, may solar ka ng darating, tapos may pang ilaw ka kapag lalabas ka. Magkano bili mo nito? 300. O paano ka magcha-charge nito? Wala ka namang kuryente. Paano ka magcha-charge? Nakita-charge ako sa kanila dyan. May nakiki-charge ka na lang. Oo. O mabayad-bayad ka na lang O, tapos yung solar naman, di naman kailangan i-charge yun. Ayan, gagamitin mo yan kapag lalabas ka dito. Gusto mag-charge din. Ha? Solar. Ayaw pala. Meron. Yung dadating doon, pwede ka mag-charge. O hindi ka na makiki-charge. Ano? Okay, ayos. Para may gamit. O dito mo muna, para hindi ka na magpasok. Mamaya na lang. Ipag mo muna dito. Hindi ka na dito na Si Nanay Nonay yung binibigay natin pala sa kanya talagang hindi, parang alam niya rin gamitin kung para saan gagamitin. Yung mga kakulangan niya dito sa nagamit, ayun yung ginagawa niya, binibili niya. Nanay Nonay, ikaw ba'y nahihiya ka ba sa amin? Hindi naman. Huwag ka mahiya sa amin, ha? Di ba sabi ko sa'yo, parang anak mo na kami, ano? Huwag ka mahiya sa amin. Okay, bigyan kitang pera. Ito, nagpapalit si Rans kanina para si Nanay Nonay, alam naman natin, para hindi siya maloko, pero may malaking bill din tayo, kung hindi naman sobrang kalakihan na ibibigay kay Nanay Nonay para para may pang mabili niya kung ano yung gusto niyang bilihin. Ibibigay ako sa iyo. Ito Nanay, bili ka. Ha? Anong gagawin mo diyan? Result to Anong gagawin mo diyan? Pero ito nung araw piso yun.
Sintabo lang ang pera ng makapagal pa ang presidente, napakahalaga ng piso. Ng piso, napakalaki ng value ng piso, di ba nanay? Oo. 25 lang, 4, piso lang. Okay. O sige nanay 5 Nonay, pala, ito. 5. Hawakan mo ito. 4 na Magkano yan? 25. Worth dying. Worth dying. Filipino people worth dying for. Magkano yan? 500. O alam mo naman kapag susuklian ka, kung magkano yung binibili mo, magkano yung isusukli sa'yo, alam mo. Oh, siyempre. Siyempre. Kailangan talaga alam. O bibilangin mo ha, kung magkano sinusukli sa'yo. Ha? O ito pa magkano yan? 200. 200 pesos. Sino ito? Si Rans yan. Ito, si Rans. O ito pa, hawakan mo. Magkano ito? Ito, Centennial. Sino yan? Centennial to. Sinusundan ako nito sa bundok. Bakit kanyan sinusundan? Ay kasi sabi ko, Manoy ho silang tawag ko eh. Ah. Kamukha ng bayaw ng hipag ko eh. Ito, dagdagan mo pa. Asawa ng hipag ko eh. Kamukha Kamukha ng hipag mo. yung asawa na Jose Borpido. Ito. May mga small bill ka para pag may hindi ka maloko Yan Hawak. Hawak. Magkano na yan? Bilangin mo daw. Kung alam, sige daw. Tingnan natin. 7, 8, 9, Sige bilang. 10, 1, 1. 1-1. Oh. 12 na yata yan. 1-2 na yata. Dagdagan mo pa. Magkano na? 1-3 na yan. Bilangin mo daw. 5, 7, 8, 9, 10. 1-1. 1-2. 2, 1-3. 1, 3, 1-4. 1, 4. Anong gagawin mo dyan? Siguro titingin ako ng radyo. Ng radyo. Huwag ka nang bumili ng radyo, nanay. Kasi yung bibiling ko sa yung solar, may radyo na yon. Ha? Huwag ka nang bibili. Ang bili mo po dyan, magpagupit ka, bumili ka ng prutas, bumili ka ng isda, bili ka ng tubig, tapos sakay ka ng tricycle. Huwag ka maglalakad, ha? Gagawin mo yun, nanay, ha? Para sa amin. Ng mga anak mo, ha? Oo. Promise yan. Paiksi ang katuwigi. Tuwigin tawag nun. Paiksi ka ng buhok, ha? Sabihin mo, Jerry, gupitan mo ako, mabigay na lang ako, mabayad ako, ha? Oo. Okay. At may kaibigan tayo ditong nagugupit. Para nag-vlog din yata, kagupit vlog siya yata. Papuntay natin doon si nanay. Timbrehan ko na din na gupitan niya si nanay Nonay para nang sa ganun ay maging maayos naman yung kanyang buhok. At bumili siya ng prutas at saka isda. Yung isda na bibili mo, nanay, yung sakto lang na maiulam mo ng 2 beses, ha? Kasi masisiraan ka dito ng isda kung i-stock mo. Ha? Yung maulam mo ng 2 beses. Tapos ano bang luto ang balak mo? Bili ka ng ricado. Ha? Ito na lang gagawin namin sa iyo, yung hindi ka namin pabayaan hanggat nandito ka. Ha? At yung check up mo dito na lang sa bayan, ha? Hindi na tayo lalayo para nang sa ganun hindi ka natakas ka naman. Naalis ka naman lagi. Nakatawa si nanay Nonay. Okay, sige, anong gusto mo sabihin sa mga kababayan natin? Na nanonood sa iyo at nagmamahal. Wala po akong masasabi kundi wag po nila akong pabayaan. Okay. Ano pa? Nasa puso ko kayong lahat. Okay. At salamat nga naman talaga sa lahat ng nanonood kay Nanay Nonay at sumusubaybay at naaliw sa mga kwento ng buhay ni Nanay Nonay at umiyak din nung nakaraan dahil nga sa mga binitawan na salita ni Nanay Nonay noon na talaga namang sa bilang isang magulang ay talagang masakit bilang isang anak ay masakit marinig sa isang magulang yung ganung mga salita. Kaya ayun, maraming naiyak. Kaya Nanay Nonay, sige ha, sa ngayon mag-ingat ka dito at gagawin para namin yung best namin para sa iyo, ha? Okay. Ingatan mo yung sarili mo dito, nanay, ha? Wala naman sa yung gumagambala dito na tao.
Wala naman. Mabuti na ngayon. Hindi na Mabuti na katulad. masawa ng Diyos, wala naman. Ano? Oo, hindi na katulad noon ng unang ano ko na Na kumbaga maraming... gagamitin na rin spirit of the glass. O wala na sila, di ba? Nag-aalisa na. Nanay, parang ibang tao naman yata yung sinasabi mo. Mahal natin yun, yung mga espiritong namumuhay dito. Okay. Basta magdasal ka lang lagi, ha? Laging nasa puso mo sila. Sila ay nakakatulong sa atin. Okay, basta mag-pray ka lang palagi, ha? Na sana tulungan ka ng Panginoon na gumaling kung ano man yung karamdaman mo. Oo. Ano? At na sana igabayan at ingatan ka niya dito sa araw-araw na pamumuhay mo dito sa tahanan mo, ha? Okay po, nanay. Sige. At kami ay ikaw lang yung sadya talaga namin ngayong araw. At ngayon nga ay kakatapos lang po ng pag-ulan. Sabi ko, once na tumigil yung ulan, diretso tayo kay Nanay Nonay at alamin natin kung nandito, ano ba yung sitwasyon niya. Kasi nga yung nangyaring paghanap ni Rans ay napaisip din kami na baka mamaya umalis na naman dito. Naglakad, papunta na ng Taytay Rizal. Sa awa ng Diyos, andito pa rin naman. Kasi hindi pwedeng gawin ni Nanay Nonay yun. Ang dapat na mangyari ay sunduin siya dito ng mga anak o ihatid natin siya dito sa mga anak. Okay, Nanay, ano? Okay, sige, kunin ko na may grupo namin. Sige na, tayo ka na, Nanay, at ano, mag-asikaso ka po. Ha? Kung may pagkain ka pa naman ngayon, di bukas na lang. Ano? Huwag ka na maglabas ngayon at gabi na. Sabi naman niya may groceries pa siya. May bigas pa. Nawawa po itong ano na ito, itong si Nanay Nonay dito. Kasi nakita naman natin na medyo may something pa din talaga siya sa ano. May mga time na okay siya, yung kapag kinakausap namin siya, yung response niya sa amin kapag daw ay nakausapin, makita namin na may time na okay siya, pero may time din nakita niyo naman may mga words siyang binabanggit na alam natin na may something pa rin, kumbaga may ano pa rin siya. Siguro hindi ko alam kung dala din ng pag-iisip ng sobra, stress, ganyan, pero ayun nga, hindi natin siya mapilit na mapa-check up sa psychiatrist. Kaya ang gagawin na natin, mapa-check up yung kalusugan na lang ni Nanay, ang pukusan natin yung kalusugan niya na kung ano ba yung karamdaman o kung may gamot na kailangang inumin sa, lalo na yung sa paa niya na niraramdam niya. Kasi nung nakarapagbisita namin dito ni Rans habang ginagawa namin to, napansin ko na mayroon siyang tali dito ng nylon sa binti niya, siguro sumasakit kaya tinatalian niya. Kaya napaisip din ako na baka may nararamdaman siya, kaya tinanong ko kanina kung ano ba yung nararamdaman niya. Kasi sinabi nga niya na yung sa paa niya. Kasi nakita ko yun noong nakaraan ay. So, kailangan ma-check up yun kung may gamot na pampahupa, kasi medyo parang napansin ko parang medyo maga. May pampahupa siguro na gamot na pwedeng ibigay ang doktor. Yun na lang gagawin natin. Dito na lang sa Kapalunggan na lang, may doktor naman po dito. Di ko lang alam kung anong araw duty ang doktor dito, pero once na mag-duty, dalhin natin si Nanay Nonay. Pero hindi na natin sa kanya sabihin, baka umalis na naman. Okay. Nanay Nonay, pupunta na po kami, ha? Nay! Salamat, iba yung pag-iingat. Walang lalabas, ha? Dito ka lang, ha? Mag-ingat ka dito. Once na makaramdam ka ng kunting di maganda sa panahon, akit ka kagad sa taas, ano? At pwedeng magsabi sa kung sino man nakakita sa'yo at baka mai-report din agad sa amin, ano? Kasi ang mga tao naman dito ano naman yan, kahit paano naman siguro pag nakita si Nanay Nonay o magsabi siya, may konting concern pa din naman siguro mga kababayan natin dito at masabi agad sa atin nang matulungan natin si Nanay Nonay. Okay, supportan niyo po kami, ang Team Marcos. Kung nga po pala, by next month, itutuloy na po siguro namin yung plano namin na pagpunta, ilalive ko na lang na pagpunta sa ibang lugar, sa mga coastal area, labas na po ng Bicol. Mamimigay kami, maghahati na lang kami ni Commander sa ngayon, maghahati kami sa kunting o sa munting sinasahod natin sa ating YouTube channel, sa platform natin mag-aambagan kami ni Commander para makapamigay tayo ng mga bigas, groceries sa mga kababayan natin na halos hindi na naabot ng tulong ng government o hindi madalas napapansin ng government natin. O sana suportahan nyo kami. Pag nakita nyo yung ginagawa namin, kung magustuhan nyo, kontakin nyo kami at tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo. Okay, maraming salamat. Marcos TV Channel po muli. Rans TV ang cameraman natin. At salamat na monetize na siya. At malapit na ding dumating yung ano ba yun? Yung AdSense niya, inaantay na lang. At syempre, si Mrs. Commander ni Marcos, supportan nyo sa kanyang mga misyon. At panoorin nyo palagi yung mga vlogs namin. Sana huwag kayong magsawa. At hindi kami magsasawa na tumulong.
hanggat kaya pa ng katawan namin, tutulong po kami. Maraming salamat ulit. Pagpalain kayo naman ng Panginoon. God bless po sa lahat.